Ikakasal ka ba at naghahanap ng way para makamura in terms of wedding invitation? Here sa video nito ay papakita ko kung paano gumawa ng isang wedding website kung saan sisend mo na lang ang link sa iyong mga bisita. Aesthetic na, hassle-free pa, di ba? Tara, panoorin natin. Hi, this is Papa Dions and I'll teach you how to create a wedding website. Siyempre, first and foremost, meron ka dapat Canva kasi doon mo gagawin ang iyong wedding invitation. So sa Canva, may kita mo sa taas yung wedding website. Click mo lang yung violet na yan or blue. Okay na yan. Once nang pindutin mo ang create icon for the website, may lalabas yung whiteboard. Diyan sa whiteboard na yan, dyan tayo mag-design for our wedding website. Before proceeding with designing, make sure na okay na ang same color, music, hashtag, locations as well as information na gusto mo sabihin during your wedding. Here, we decided na something beige ang aming magiging wedding invitation para medyo classy, no? So, let's start design na. Because the plan is beige, let's find something color beige sa ating elements. So, yun na yung elements icon ay nasa kanan taas lang naman. So, we chose one for the upper or medyo parang pang title niya. So, crop lang natin yan, drag down, and then we choose to be it on half. Ayan. Siyempre, yan ang ating magiging title header. So, ano ba dapat na dyan? Siyempre, ang pangalan ng groom and bride. So, itatype lang natin yung pangalan. Let's proceed with Leonie. And my future wife's name is Sarah. So, I decided to use Blosta script font, no, kasi medyo classy yan. And I think that's good for a wedding invitation header. So, next natin, bigyan natin ng konting teaser. Kuha tayo ng picture natin from our photo. So, I would like to recommend Bosch Events from Santa Rosa, Laguna. O, ayan, tapos na siya. So, what we need to do is to add page for new whiteboard. So, dito magde-design naman tayo ng ating welcome to our wedding website kasi wini-welcome na natin sila at dyan na tayo mag-uumpisa magbigay ng information regarding our wedding. Ayan, dahil gumamit tayo ng picture sa ating half page sa unahan, let's create or find another background which is beige. So, gawin natin alternate. So, I use same font above this header natin and I use another font. Mostly kasi sa wedding invitations, dalawa lang ginagamit na font. Or, syempre, pairing, isang cursive at isang medyo formal. Here, I try to find another beige background. No? Kasi dito, I just want to project yung ano ba yung history namin dalawa. Saan kami nagkilala, ganun. For 8 years, ano ba nangyari sa amin dalawa. So, yan ilalagay natin. Pero syempre, for you, make sure na meron na kayo nakahadang ganyan sa inyong website. If ever gusto nyo lang naman ipaalam sa inyong mga guests, no, kung ano bang history ninyong dalawa ng partner mo. For me kasi maganda yan para aware yung mga guests ninyo as well as you, no? Minsan nakakakilig rin kaya balikan kung paano naging kayo, right? Diba? So, ayan, natapos na natin yung ating history. Let's go with the next page. Siyempre, sa next page natin gusto natin ipakita kailan ba yung kasal ninyong dalawa ng partner ninyo or kailan ba kasal namin. Here, full page ang ginawa ko dyan. Pictures ulit namin or picture namin dalawa. Siyempre, sincenter natin yan. Crop natin, drag natin kung paano mangyayari. Ayan. So, afterwards, I will put yung days till our wedding day. And then, kailan ba? Nilagay namin dyan, January 20, 2026. And next, anong bang araw at anong oras. Okay? So, mamaya lalagyan rin natin yan ng countdown. Ayan, natapos na natin yung design. For the countdown, punta lang tayo sa Google, type lang natin tickcounter.com. Automatic siyang pupunta sa page nun. And then, I'll show you paano ba gagawin natin dyan. So, sa left side nitong tick counter page, may kita nyo yung date. You just change it to your wedding date. So, lalabas naman dyan kung ilan na lang yung araw na kailangan. For the background, just retain it to white. No? And then, opacity to 0 para pagdating sa Canva, clear yung likod niya. Wala siyang box. And for the font,
numbers, writing it to white but the opacity is to 100%. Sa seconds, you don't need to worry para siya yung naiiba. So, you need to click the open, no? Nandiyan yung link. And then, open it. And then, afterwards, click share. So, share na yan, lalabas yung pop-out. Copy mo yung link. Go to Canva. Find the embed on the apps, no? And then, just paste the link over there. May lalabas na embedded item. Alright, ayan yung output natin. So later on, ayusin pa natin itong page na to. Gusto kasi nag-overlap yung letters dun sa picture. So pati sa taas, lagyan natin ng mga designs yan. Alright, additional page ulit tayo. Ito medyo kinikilig-kilig ako rito kasi I want to project also yung mga captured photos ng Bosch sa amin. So I just want to share. So pakikiligin natin ang ating mga guests. Ayan, tapos na natin pakilikin ang ating mga guests sa mga photos na na-capture from Bosch, no? So next is to give another information para sa ating sa aming wedding, yung tinatawag na entourage. So entourage, we used the name Juan de la Cruz for the privacy na rin ng mga magiging ninong at ninang namin, no? So for the font style, same pa rin naman from the above used font. And secondly, yung background natin, syempre hindi nalalayo dun sa theme natin na page. So for these subtitles like parents of the groom and the bride, I use different font. Yung ginamit natin dun sa countdown, yun yung ginamit natin font dito, yung Brittany. So para maiba naman, no? And then medyo makwela. Ayaw kasi namin ng medyo seryoso. So medyo may kakwelahan to. I just copied lang naman yung font and then pasted it sa ating visual board. And then syempre, kung mapapansin nyo rito, parehas yung font ng name ng parents dun sa entourage para hindi siya nalalayo. Pero pa rin familiarity dun sa mga fonts. Ayan. So, for the whole entourage page, we use same fonts lang lahat. Inayos lang natin to make it presentable and readable to the guest and syempre dun sa ating mga magbabasa at titingin ng website. Yan. So, ayan. Dito natatapos ang ating part 1 for creating a website sa ating wedding. Sa part 2, explain ko yung mga iba pang kailangan like dress code, location, and then other information for the wedding. So, see ya! Don't forget to follow Papa Dion's for more tutorial regarding wedding website.